Nagpapatuloy ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Ang programa naghahatid ng tamang impormasyon at serbisyong publiko. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. At gusto kong pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na nagiging dahilan ng samaan ng loob sa pagitan ng magkakapamilya, magkakaibigan, magkakatrabaho at maging ng matagal ng magkakakilala. Ito ay ang pagpapahiram ng sariling sasakyan. Marami ang nag-iisip na kapag tumanggi ka magpahiram ng kotse, ay madamot ka, maramot ka sa biyaya o wala kang tiwala sa taong humihiram. Pero sa totoo lang hindi po ganoon ang dapat nating tignan dito. Ang hindi pagpapahiram ng sasakyan ay hindi nangangahulugan ng pagiging makasarili. Kadalasan ito ay isang responsableng desisyon at pag-iingat lamang. Ang sasakyan ay hindi simpleng gamit na parang payong, bag o kaserola na kapag nasira ay madali lang palitan. Isang itong malaking ari-arian na may kasamang napakalaking responsibilidad. Ang bawat sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ng may-ari. Kaya kapag may nangyaring hindi maganda habang ginagamit ito ng ibang tao, hindi basta-basta nawawala ang pananagutan ng tunay ng may-ari. Isipin ninyo ito, paano kung hiniram ng sasakyan para magpunta sa malayong probinsya at sa daan ay naaksidente? Paano kung nakabangga ng tao o ibang sasakyan? Paano kung nakaroon ng kaso? Paano kung ginamit pala sa illegal na transaksyon nang hindi mo nalalaman? Kahit na sabihin pang wala ka sa lugar ng insidente, pangalan mo pa rin ang unang lalabas sa mga dokumento. Dahil ikaw ang nakarehistradong may-ari ng sasakyan. Ikaw ang unang hahabulin. Hindi lang yun, kapag may nasira sa sasakyan, kadalasan, nagsisimula na ang hindi pagkakaunawaan. May mga nanghiram na naaamin at handang magbayad. Pero meron din magdadahilan na maliit lang naman ang sira o kaya sasabihin dati na yan bago ko hiniram. Ang iba naman ay ipagpapaliban ang pagpapagawa hanggang sa ikaw na mismo ang gumastos para lang maibalik sa maayos na kondisyon ang sasakyan mo. Kahit pa sabihin natin insured ang kotse, hindi ibig sabihin ay wala ka ng problema. Ang insurance ay hindi naman parang mahika na isang pindot lang ay maayos na kaagad ang lahat. May proseso yan. May police report kung kinakailangan, may assessment, may estimate ng repair, may approval, may paghihintay ng pyesa at minsan na inaabot pa ng ilang linggo o buwan bago tuluyan maibalik ang sasakyan. Habang nasa talyer ang sasakyan, sinong maabala? Siyempre, ikaw na may-ari, di ba? Kasi wala kang magagamit. Kung ginagamit mo ang sasakyan sa pagpasok sa trabaho, paghatid sa mga anak, pagpunta sa ospital o sa negosyo, malaking perwisyo ang may dudulot ng pakawala nito kung pangsamantala lamang. Dahil ito ay kinakailangan iayos. Hindi mababayaran ng simpleng pasensya. Pasensya na. Ang lahat na oras, gastos at abalang dulot nito. Hindi lamang kasi kapag sinabi mo, pasensya na pare, pasensya na mare, di ko naman ginusto itong aksidente. May isa pang tayong dapat tandaan, hindi natin alam ang tunay na estilo ng pagmamaneho ng bawat tao. Kahit gaano na kabait ang isang kamag-anak o kaibigan, hindi ibig sabihin ay maingat na rin siyang magmaneho. May mga taong mabilis magpatakbo, may mahilig mag-overtake, may gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho,
may nagmamaneho kahit pagod o kulang sa tulog. Ang lahat na ito ay maaaring humantong sa aksidente. Kung ang iyong agaran servisyo lady ang tatanungin, mas kampante ako kung ako mismo ang nagmamaneho o ang akin na personal driver. So meron akong personal driver. Alam ko kung paano ginagamit ang sasakyan, alam ko kung paano ito alagaan, alam ko rin kung sino ang may pananagutan kung sakaling may mangyari. Mahirap maging kampante kapag ibang tao na ang may hawak ng manibela ng sarili mong sasakyan. May mga pagkakataon din na ginagamit ang linyang sandali lang naman o kaya naman isang araw lang naman. Ngunit ang totoo, karamihan sa mga aksidente ay hindi naman pinaplano. Hindi naman sinasadya na sino man ang masiraan ng sasakyan o maaksidente. Ang problema kapag nangyari na, huli na ang lahat. Hindi pa rin natin dapat isipin na dahil kamag-anak o matagal na kaibigan ay automatiko na walang magiging problema. Sa katunayan, maraming pagkakaibigan at relasyon ng pamilya sa pamilya ang nasisira dahil lamang sa mga hiniram na gamit na nasira o hindi na ibalik sa tamang kondisyon. Mas mabuting umiwas sa sitwasyon maaaring pagmulan ng tampuhan kesa magsisi sa bandang huli. Kaya kung hindi naman emergency, huwag kayong matakot tumanggi ng maayos at magalang. Maaari ninyong ipaliwanag na may personal kayong patakaran na hindi nagpapahiram ng sasakyan. Hindi ito dahil wala kayong tiwala sa tao, kundi dahil gusto ninyo protektahan ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at maging ang relasyon ninyo sa isa't isa. Sa panahon ngayon, napakarami ng maaaring maging option sa transportasyon. May taxi, may ride, may mga car rental, pampublikong sasakyan, di ba? Meron mga Grab na pwedeng nilang sakyan at iba pang alternatibo. Mas mabuti nang gumastos ng kaunti kesa makaroon ng problemang maaring umabot sa daan-daan libong piso o humantong pa sa kasong legal. Tandaan natin ang tunay na kaibigan at tunay na kamag-anak ay maintindihan ang iyong desisyon. Ang taong nagagalit dahil lamang hindi ninyo ipinahiram ang iyong sasakyan ay marahil ay hindi rin nauunawaan ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa isang may-ari ng sasakyan. Hindi pagiging madamot ang pagprotekta sa pinaghirapan ninyo. Hindi pagiging maramot ang pag-iwas sa problemang maaring makasira ng samahan. Ang tawag doon ay pagiging responsable at maingat. Lagi natin tandaan na ang pag-iingat hindi kailanman magiging mali. Mas mabuti nang may isang taong pangsamantala madismaya dahil tumanggi kang magpahiram kesa habang buhay kang magsisisi dahil sa isang desisyon ginawa mong lamang dahil nahiya kang tumanggi. Sa maraming pagkakataon sa buhay, ang salitang hindi ay hindi tanda ng kawalan ng pagmamalasakit. Minsan ito ang pinakamatalinong desisyon magliligtas sa atin sa napakalaking problema. Yan po. At ito ay sinishare ko po sa inyo na alam mo, pagdating sa sasakyan, mahirap po talaga na kasi hindi naman natin alam na kung kahit na maingat talaga siya mag-drive, pag ang aksidente, meron kayong natapat na may dumarating o kaya meron biglang babangga sa likuran po ninyo. And then, meron naman na kung sobrang pagod tong driver o nakainom yung driver sa nung time na hiniram yung sasakyan mo. Tapos, siyempre, na-aksidente. Ngayon kasi, kanina nabanggit ko sa inyo na kasi ang kotse, ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ninyo. So, every time na pagka may aksidente, ang unang-unang hihingin ng pulis
ng investigator asan ang lisensya ng driver and then nasaan na rehistro ng sasakyan. Eh kung nagkataon, hindi ninyo renew ang registration ninyo for yung let's say itong taon na to, na nakalimutan mo mag-renew. Sabihin natin, dapat itong May dapat May ang renewal ng sasakyan mo. Sabihin natin, di ba, tinitingnan sa plaka. Kunwari, ang ending number ng plaka mo ay 5. Tapos, kunwari, hiniram yung sasakyan mo ng July. Dahil sa sobrang busy mo, na nalimutan mo i-renew yung kotse mo, nalimutan yung pumunta sa LTO, magpa-renew. Tapos, kapag na-aksidente, yan ang una-una. O walang renewal. O, di ba? O sino ang mahirapan? Di ba? Kayo ang may-ari. At kapag ang pinakamasama pa dyan, kapag ang aksidente, kapag tao ang involved, kung sabihin natin na kung ang tao ay nabalian ng buto o sagutin mo yan kasi yung sasakyan ay nasa pangalan mo. Eh kung what if yung humiram ng sasakyan, wala siyang kakayahan na bayaran yung nabundol niya. O kaya naman yung sasakyan mo naman ay na total wreck dahil talaga as in aksidente, di ba? Hindi natin masabi na hindi naman niya kayang bayaran o kaya naman meron kang insurance pero mababa lang ang coverage. So doon ang magsisimula ang away. O kaya naman na pag ito na may papaayos sa talyer, matagal, 'di ba? Siyempre meron pa rin yun meron pa rin yun tinatawag na on damage, meron kang cash out na ilalabas. Kaya mas pagdating sa sasakyan, para sa akin, mas maganda wag na lang kayong magpahiram. Dahil kapag may nangyari, sa totoo lang, ikaw ang kawawa. Yung yung sasakyan, yung may-ari ng sasakyan, kung kanino nakarehistro, yan ang kawawa. Dahil natural, kasama ka pa rin pupunta sa presinto o kaya naman kapag nakaroon ng demandahan, kasama ka pa rin kahit na hindi ikaw yung hindi ikaw yung mismong driver. Alam natin naman mayroong mga insurance, pero kaya naman siguro ayusin ang insurance, pero kayo pa rin ang maabala. Kaya para sa akin, siguro i-explain na lang ninyo sa best friend po ninyo, kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo. So, pasensya na, pagdating sa sasakyan, hindi ako nagpapahiram kasi hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Hindi natin masasabi ang aksidente. Maingat ka nga, pero kung nakasalubong ka naman ng lasenggo o nasalubong mo walang preno ang sasakyan. O so, kapag ganun ang nangyari, kung maliit lang ang damage, okay lang. What if kung malakas ang impact, talaga as in head on, tapos meron pang namatay, sakit sa ulo, di ba? Kaya yan ang topic natin today na hindi naman masama na tumanggi. Sabihin mo na lang ng maayos. Sabihin mo na lang, may kakilala ako na nagpaparent ng sasakyan. Ipapakilala na lang kita. So, ganun na lang ang gawin ninyo. Na marami na kasi ngayon na may mga sasakyan, may kasama pang driver. Tapos, at least hindi ka pa mapagod. Meron ka na sariling driver, mag-i-enjoy pa kayong lahat. So, ganun po. Yan po ang topic natin for today.